Kyle inayos ang mic, nilinis ang kanyang lalamunan at sinabi iyon. Gusto naming pasalamatan ang lalaking nagbigay sa amin ng buhay, ang aming tunay na ama, hindi ang lalaking nagbayad lang ng mga bayarin. Ang sandaling iyon ay nakabitin sa hangin na parang bitayan. Araw ng graduasyon, ang rurok ng 15 taon ng mga gasgas na tuhod, mga napalampas na holiday, carpool, algebra na pagbagsak, appointment sa dentist, at mga kaarawan na naalala ko nang nakalimutan ng lahat. At nandoon ako, si Jerry, mapagmalaking stepfather, sa likod na hanay, naka-button up na damit, nakakapit sa aking gulugod sa init ng gymnasium, humahawak ng hininga, naghihintay, ngumingiti pa hanggang doon. Si Megan ay tumango, kumikinang na parang reyna ng pageant. Ang kanyang cap tassel ay tumatalbog habang ngumingiti diretso sa kanya. Siya na nakatayo 3 hanay sa harap ko. Si Carlo, ang biological sperm donor na hindi man lang makapagpadala ng birthday card, na minsang isinanla ang bisikleta ni Megan para sa gasolina. At ang tanging kontribusyon niya sa kanilang buhay ay mediocre DNA at hindi bayad na child support. Si Raquel, ang aking asawa, ay hindi man lang namilipit. Hindi siya lumingon. Hindi niya tinapatan ang aking mga mata. Nakaupo lang doon, ang mukha ay nagyelo sa isang bagay na maaaring naging ngiti noon, pero ngayon ay parang rigor mortis na may lip gloss. Hindi ako tumayo, hindi ako nagsugod palabas, hindi ako nagdulot ng gulo. Nakaupo lang ako. Bawat kalamnan sa aking katawan ay naging granite. Ang aking panga ay hindi namilipit. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Pero may isang bagay sa akin ang biglang naputol ng malinis. Ang mga tao ay tumingin ng awkward. Ang iba ay lumingon para makita kung sino ang nagbayad lang ng mga bayarin. Isang babae na may asul na sombrero ang kinutyuan ng kanyang asawa. Hindi ba yon ang kanilang stepdad sa likod? Sinilip niya ako na parang estranghero na pumasok lang para sa cake. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kapag pinalaki mo ang 2 bata mula sa diaper hanggang diploma, hindi lang oras iyon. Ito ay identidad. Ito ay sakripisyo na compounding interest ng kaluluwa. At kapag kinuha nila ang flamethrower sa iyon sa harap ng 1,000 tao, hindi ka sumisigaw, ikaw ay nagiging calcify. Tiningnan ko si Kyle, nakangiti siya na parang nanalo siya ng damn Oscar. Tiningnan ko si Megan, puro gloss at ngipin. At pagkatapos ay tiningnan ko lampas sa kanila, diretso lampas sa kanilang ina. Nahanap ko ang aking sarili na nakatitig sa isang maluwag na wire sa itaas ng basketball hoop, pinapanood lang itong umuugoy. Hindi dahil hindi ako nagmamalasakit, kundi dahil kung titingnan ko siya, baka ako ay mabali. Marahil ay narinig mo na ang mga kwentong ganito. Marahil ay iniisip mo na isa lang itong ama na na-shaft. Pero maniwala ka sa akin, hindi mo pa narinig ang isang ito dahil ang sumunod sa speech na iyon? Ang ginawa ko pagkatapos, iyon ang bahagi na nagpatumba sa buong bayan. Kaya bago tayo magpatuloy, kung isa ka sa 98% na nakikinig nang hindi pinipindot ang subscribe button, gawin mo ngayon. Nakakatulong ito higit sa iniisip mo, at frankly, ang team na ito ay nararapat na magpatuloy. Anyway, pagkatapos ng seremonya, lahat ay nagsugod sa hagdan para sa mga larawan. Si Raquel ay nagpose sa tabi ng twins, mga braso sa paligid ng pareho, ngumingiti na parang hindi niya lang napanood na ako ay sinaksak sa lalamunan sa harap ng kanyang extended family at Diyos. Sumali si Carlo. Inihagis ni Carlo ang graduation cap sa kanya at sinabi, "Isuot mo, Dad." Parang sitcom moment na maalala nila ng may pagmamahal. Walang nag-imbita sa akin sa larawan. Hindi ako gumalaw. Pinagmasdan ko lang. Ako ay multo sa aking sariling libing. Pagkatapos na manipis ang crowd, nilapitan ko si Raquel. Siya ay tumatawa kasama ang kanyang kapatid. May wine cup na sa kamay. Tinanong ko kung gusto niya ng tulong sa pagpack ng mga banner at congratulatory signs. Alam mo ba ang sinabi niya? "Huwag mong personalin, Jerry. Mga bata lang sila. Mga bata lang." Tumango ako. Walang sinabi, pero sa aking dibdib may fuse na kumislap. Hindi apoy. Ang apoy ay nauubos. Hindi, ako ay naging malamig. At ang malamig ay permanente. Ang garahe ay tahimik maliban sa malambot na hum ng lumang beer fridge at ang paminsan-minsang creak ng mga rafter
na parang ang bahay mismo ay nahihiya na magsalita. Nakaupo ako sa stained fold-out chair sa tabi ng tool bench, mga daliri na nakalace, siko sa tuhod, nakatitig sa pile ng cardboard boxes na may label sa black marker. Kyle, Science Fair, Megan, 3rd grade drawings. Zmaz Decor 2016. Bawat kahon ay maliit na shrine sa isang sandali na ako ang nagpakita ng walang iba. Ang unang pinwood derby car ni Kyle na aming inukit ng magkasama sa isang mahabang gabi ng Pebrero gamit ang busted Dremel tool at YouTube video. Ang Papachi Volcano ni Megan na pinintahan ng maliwanag na pink para sa Diyos, alam kong bakit na ako ay nagpuyat sa kanya habang muling itinatayo pagkatapos itong gumuho noong gabi bago ang fair. Isang dusty lunchbox na may faded Ninja Turtles sa gilid ay nakaupo sa shelf. Kay Kyle. Tinatawag niya ito dati na battle pack. Nilinis ko ang peanut butter mula doon nang higit pa sa mabilang ko. Nakakatawa kung ano ang nananatili, nakakatawa kung ano ang hindi. At sa sandaling iyon, nakaupo sa katahimikan ng 50 taon na hindi napapansing pagsisikap, ang sakit ay hindi matalas. Ito ay mapurol, pamilyar, ang uri ng H na alam ang iyong pangalan. Tiningnan ko ang framed photo sa pegboard, ang apat naming nasa Niagara Falls. Si Raquel ang nagpilit sa matching shirts. Team Matthews ang nakasulat. Anong biro? Dapat ay nabasa na disposable wallet and accessories. Sa kalaunan, tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay pumutok ng mas malakas kaysa sa gusto ko. Pero hindi ako nagsuklam. Umakyat ako sa basement stairs ng dahan-dahan, isang kamay na sumusunod sa railing na parang lumalabas ako sa bunker. Si Raquel ay nasa kusina na nagsascrape ng cake mula sa plastic plate gamit ang kanyang kuko. Hindi man lang niya ako tiningnan nang sabihin niya, "Dramatic ka, Jerry. Huwag mong personalin. Sandali lang iyon. Sandali lang. Tama." Parang ang 15 taon ay maaaring i-offset ng isang. Oops. Hindi ako sumagot. Dumaan ako diretso sa kanya pababa sa hallway papunta sa silid tulugan. Sa loob ay makapal na envelope, maayos na nakatiklop na mga check, bawat isa ay ginawa sa staggered amounts sa nakaraang 50 taon. Isa para sa bawat tax return, bawat bonus, bawat late-night overtime shift na hindi ko pinagtatalunan. Ang fund ay hindi lang pera. Ito ay pag-asa, pananampalataya sa kanilang hinaharap sa amin. Hinugot ko ang top check, freshly printed, pangalan ni Megan para sa kanyang unang semester. Hinawakan ko ito sa aking mga kamay ng matagal. Naisip ko kung paano siya umaakyat sa aking kandungan nang may "Daddy, can you read to me" na boses at half-eaten granola bar sa kamay. Pagkatapos ay itinupi ko itong muli at ibinalik sa safe. Hindi ko isinara ng malakas. Hindi ako umiyak. I-click ko lang itong isara. Alam mo, ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa heartbreak na parang explosion. Pero ang akin ay mas parang glacier. Mabagal, malaki, hindi na mababawi. Nakatayo ako doon sa dim closet light at isang kaisipan ang nag-crystallize ng napakalinaw sa isip ko. Halos napatawa ako. Iniisip nila na ang pera ay naghihintay sa kanila. Hindi nila napagtanto na ako ang pera at hindi na ako naghihintay. Ang bahay ay amoy rotisserie chicken at sangria. Ang tawa ay tumalsik mula sa kusina na parang murang pabango. Malakas, maingay, medyo sobrang performative. Ang tawa ni Carlo, ang tawa na iyon ang pinakamalakas. Ang nakakainis na barky na iyon na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nasa loob ng sitcom na na-film sa trailer park. Siya ay humahawak ng court sa kitchen island na parang bumabalik na war hero. Damit na sobrang sikip, gold chain na kumikislap sa ilalim ng recessed lighting. Si Raquel ay nakatayo sa tabi niya na may wine glass na half-raised, ginagawa ang high-pitched giggle na dati ay inilalaan niya para sa aking birthday. Ang twins ay nasa back deck kasama ang kanilang mga kaibigan, phones out, nagpo-pose para sa selfies sa harap ng banner na ibinitin ko noong umaga. Congrats Megan at Kyle, class of 2025. Nakatayo ako sa sulok ng living room malapit sa bookshelf na dati ay may hawak ng aming wedding photos.
Napalitan na sila ng mga kandila at ilang farmhouse sign na nagsasabing, "This is us." Oo, sigurado. Hindi ako kinausap ni Raquel sa karamihan ng gabi, hindi diretsyo. Lumutang siya ng may mga plato at drink pictures, hinahawakan ang braso ni Carlo ng doble kaysa sa kinakailangan. Pumasok si Kyle para kumuha ng isa pang soda at dumaan diretsyo sa akin. Hindi man lang nagsabi ng hi, hindi man lang narehistro na ako ay umiiral. Nakatayo ako sa tabi ng folding table na may gift cards at envelopes nang makita ko ang isa na isinilid ko sa ilalim ng iba. Simpleng white envelope, malinis na handwriting to Kyle. Proud of you. Binuksan niya ito 5 minuto ang lumipas sa deck. Pinagmasdan ko mula sa bintana habang hinuhugot niya ang card, binabasa ang mensahe, tinitingnan ang enclosed check, at nag-shrug. Thanks, bulong niya. Pagkatapos ay isiniksik niya ang card pabalik sa envelope na parang junk mail at ibinagsak sa stack sa tabi ng half-eaten cupcake ng isang tao. Hindi binuksan ni Megan ang kanya. Hindi ako sigurado kung napansin man niya na ito ay mula sa akin. At alam mo ba? Iyon ang sandali. Hindi ang speech, hindi ang brunch plans. Iyon ang sandali na lahat ay tumalikod. Dahil hindi galit ang naramdaman ko, ito ay kalayaan. May kakaibang uri ng liberasyon sa pagkaalam na walang umaasa sa iyo pa. Hindi respeto, hindi atensyon, hindi presensya. Naisulat na nila ako sa script. Ako ang background prop. Nakalimutan nilang ilipat sa offstage kaya umalis ako. Hindi ko inihayag. Bumalik lang sa loob, naglakad sa hallway, lampas kay Raquel at Carlo na nagkiklink ng glasses, lampas sa graduation balloons na half-inflated pa. Pumasok ako sa silid tulugan, binuksan ang closet, inabot ang safe. 6 na digit. Click. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang tiningnan ang envelope. Kinuha ko ang bawat check, bawat savings bond, at ang final bonus deposit at inilipat lahat sa aking briefcase. Pagkatapos ay nakaupo ako sa desk, nag-log in sa bank, at inilipat ang bawat sentimo sa private account sa ilalim ng bagong pangalan, isang hindi kailanman makikita ng sino man sa bahay na ito. Hindi ko man lang ginamit ang bank na normal naming ginagamit. Ibang institusyon ng buo. Nag-set up ako ng alerts, passwords, two-factor authentication. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop, tumayo, at bumalik sa party na parang walang nangyari. Si Raquel ay nasa backyard ngayon, tumatawa sa isang bagay na sinabi ni Carlo habang ipinapakita niya sa lahat ang larawan sa kanyang phone. Si Megan ay nakaupo sa gilid ng hot tub kasama ang kanyang mga kaibigan, nagpapanggap na hindi ako umiiral. At marahil ay hindi na. Pero mayroon ako ang isang bagay na hindi nila napansin na kontrolado ko at ito ay nawala na. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Tumawag ako, sinabi kay Mike na kailangan ko ng personal day. Hindi niya tinanong kung bakit, sinabi lang, kunin mo ang kailangan mo man, na tumama ng mas malakas kaysa sa marahil niyang sinadya. Nagplantsa ako ng malinis na shirt, hinukay ang decent khakis at nagmaneho sa kabilang bayan. Hindi sa plant, kundi sa brick office building lampas sa main kung saan ang glass ay laging spotless at ang receptionist ay may unnervingly sincere smile. Hindi ako nandoon para mag-browse ng options. May listahan ako, mga pangalan, numero, intention. Unang stop ang lawyer. Si Mr. Greer ay matalas na lalaki, mid-60s, na mukhang naglalaro ng chess sa mga judge at nanalo. Sinilip niya ang envelope na isinilid ko sa kanyang desk at itinaas ang kilay. Seryoso ka ba dito? Seryoso ako mula nang pasalamatan nila ang lalaking hindi man lang bumili ng single damn notebook. Tumango siya nang minsan, hindi nagpilit. Nagsimula lang magtrabaho. Nag-set up kami ng trust. Hindi para kay Megan, hindi para kay Kyle, para kay Sarah. Si Sarah ay pamangkin ni Raquel, anak ng kanyang kapatid. Isang tahimik na babae na hindi kailanman nagustuhan ni Raquel. Sinabi niya na sobrang seryoso at awkward, na sa Raquel speak ay nangangahulugang hindi siya interesado sa brunches, botox o betrayal. Nagtatrabaho si Sarah sa grocery store sa gabi at naglilinis ng offices sa weekends. Ang kanyang ina ay dating nagsasabi na nangarap siyang maging veterinarian. Pero college, iyon ay off the table pagkatapos na mag-bail ang kanyang ama at magkasakit ang kanyang ina.
Hindi ko nakita si Sarah sa loob ng ilang taon. Huling beses ay Christmas Eve nang magdala siya ng tin ng cookies at tumulong maghugas ng pinggan habang si Kyle ay nakaupo sa recliner na naglalaro ng Xbox at nagpapanggap na hindi siya umiiral. Siya ang tanging tao noong gabing iyon na nagtanong kung kailangan ko ng tulong sa pagdadala ng mga bagay sa kotse. Kaya, tumawag ako sa kanya. Sinagot niya sa third ring, out of breath. Sorry, break ako? Okay ba lahat? Depende. Sabi ko, gusto mo pa bang pumasok sa college? Tumawa siya na parang nagbiro ako. Sinabi ko sa kanya na hindi, katahimikan, seryoso, hindi ko maipapangako ang lahat. Sabi ko, pero masisimulan kita. Tuition, books, housing, at cushion. Nakuha mo ito. Hindi siya umiyak. Hindi noon. Bulong lang, bakit ako? Dahil hindi ka kailanman nagtanong. At iyon ang eksaktong dahilan. Nang hapon na iyon, nakipagkita ako sa financial advisor at inilipat ang funds officially, restructured lahat. Labeled sa ilalim ng pangalan ng trust, walang ties sa Matthews household. Walang paper trail na masasagap ni Raquel nang walang subpuena at himala. Samantala, sa bahay, ang fantasy ay nagpatuloy nang walang sagabal. Nakita ko ang group text na pop-up sa family iPad sa kusina. Si Megan na nagbabahagi ng mga larawan ng dorm options kay Raquel. Si Kyle na nagmamayabang tungkol sa gaming setup na dadalhin niya. Si Raquel na nagsasalita tungkol sa aling wine glasses ang idodonate ngayong may space na siya. Pinlano nila ang lahat. Move-in dates, anong kulay ng sheets ang bibilhin, ano ang gagawin sa lizard ni Kyle. Maging nagbiro si Raquel tungkol sa paggawa ng room ni Megan bilang yoga studio. Walang isa sa kanila ang napansin na ang balance ay bumagsak sa zero. Walang nagtanong. Bakit naman? Nakondisyon sila na maniwala na ang mundo ay gumagana lang. Na ang dad, stepdad, correction ay laging nandoon na may check, ride, safety net. Kaya habang nagbubuho sila ng mimosas at sumusukat para sa curtain rods, tahimik akong nagsusulat muli ng buong kwento. Hindi out of spite, out of principle. Hindi ka makakapagdura sa mukha ng lalaking humawak ng iyong payong sa bawat bagyo at inaasahan pa rin na dadalhin ka sa silungan kapag dumating ang susunod. Nagsimula ito sa isang ping. Si Raquel ay nasa kusina nang dumating ang email. Ang kanyang laptop ay tumunog ng cheerful little chime na parang naghahatid ng kupon o holiday recipe. Sa halip, ito ay polite digital slap mula sa admissions office sa Hudson State. Subject: Deposit not received. Action required. Binasa niya ito ng minsan, pagkatapos muli, ang kanyang mukha ay nagtitiklop sa confused smirk na isinusuot niya kapag ang universe ay nangahas na makagambala sa kanya. Pinindot niya ang reply, nag-pause, pagkatapos ay nagbago ang isip at inabot ang phone. Ako ay nasa lunch break, nakaupo mag-isa sa cab ng aking truck sa labas ng deli na nag-unwrap ng turkey sandwich na parang crime scene nang magliwanag ang screen. Raquel home calling. Hinayaan kong tumunog ng 2 beses bago sumagot, yet you didn't send the deposit. Sabi niya, walang hello lead in 4 Hudson the dorm payments, Kyle's housing. Sinasabi nila na ito ay bounced or something. Kumuha ako ng mabagal na kagat ng sandwich, nginuya ni Lunok. Oh, sabi ko, titingnan ko. Titingnan. Oo, marahil glitch. May post sa kanyang dulo. Naririnig ko ang kitchen clock na tumitik-tik. Pagkatapos, Jerry, okay ka ba? Never better. Click. Sa bahay, si Megan ay nakaupo sa kitchen table na nagpapanggap na may ginagawa sa laptop pero malinaw na nakikinig. Nakuha niya ang sapat para itaas ang kilay. Nang gabing iyon, habang nagfo-fold ng towels, tinanong niya si Raquel. Wala ba ang pera? Si Raquel sa full damage control mode ay itinulak siya. Marahil mix-up lang ang iyong dad, overthink siya ng mga bagay. Stepdad. Itinama ni Megan reflexively. Si Kyle, nakahiga sa couch na nag-scroll ng TikTok, sumali ng hindi tumitingin. Hindi siya gagawa ng anuman, sobrang soft siya. Umiyak siya noong Finding Nemo. Tandaan? Tumawa si Megan, pero mas hindi sigurado kaysa sa dati. Si Kyle ay laging ang loud one. Ang overconfident golden boy na iniisip na bawat pag-uusap
ay spotlight. Ang uri ng bata na hindi kailanman natutong ang pagkakaiba ng pagbibigay at pagkakaroon. Nang gabing iyon, nagpadala si Raquel ng text. Brunch this Sunday. Just us. Kailangan nating mag-usap. Speech balloon red heart. Tinitigan ko ito ng sandali. Just us. Ay Raquel code para sa manipulation na may kape at egg whites. Lagi siyang pinakamahusay kapag maaari niya akong i-disarm gamit ang pancakes at nostalgia. Sumagot ako, sure, looking forward to it. Na totoo. Looking forward ako dito dahil may maganda sa pagpapahintulot sa isang tao na bumuo ng trap na iniisip niyang sobrang tanga ka para makita. Pinapanood silang magtali ng knots, ngumingiti ng buong oras, iniisip na 2 moves sila ang nauuna, kung sa katunayan, diretso silang naglalakad sa quicksand. Si Raquel ay world-class emotional puppeteer, pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang mga puppet ay nasusunog ng kasing bilis ng mga tulay. Ang brunch spot ay isa sa mga rustic farmhouse turn bistro places na nagseserbisyo ng eggs sa wooden slabs at naniningil ng extra kung hihilingin mo ang ketchup. Si Raquel ang pumili, syempre sinabi na neutral ground. Ang ibig niyang sabihin ay somewhere public kung saan kontrolado niya ang tone, isang lugar kung saan ang pagtataas ng boses ay parang felony at ang amoy ng artisanal sourdough ay nagpapalambot sa bawat kasinungalingan. Dumating siya sa white linen, sunglasses na nakaperch sa ulo, kumikilos na parang ang mundo ay hindi palang nabasag sa seams. "Hi, stranger," sabi niya. Mabilis na hinalika ng aking pisngi na parang hindi niya ginugol ang nakaraang linggo na nagpapanggap na invisible ako. Naglaro ako, umorder ng black coffee, walang pagkain. Si Raquel naturally umorder ng something complicated with Hollandaise, kaya nagsimula siyang mag-stir ng kanyang mimosa na parang naghahanda ng speech. Ang email mula sa Hudson, itinapon ako. Iniisip ko na marahil nagkamali kami sa timeline. Tumango ako. Lagi kang organized sa mga bagay na iyon. Tandaan noong hinawakan mo ang aming taxes noong taon na iyon. Diyos, sobrang gulo ko. Tumawa siya lightly hinahawakan ang aking kamay sa kabila ng mesa. Pero nakuha mo. Lagi mong nakuha. Nandun na. Nostalgia bait. Nagpatuloy siya, binabalik ang mga tao na parang carefully curated documentary. Noong may asthma scare si Kyle sa 2nd grade, nagpuyat ka sa awful plastic chair. Hindi nila naaalala yon, pero naaalala ko. At noong nawala ang math binder ni Megan noong gabi bago ang finals, nagmaneho ka sa 3 targets. Tumango ako muli, sumipsip ng kape, maraming binders, sumandal siya. Tingnan, alam kong ang speech sa graduation ay tumama. Ang mga bata ay hindi laging naiintindihan ang impact ng kanilang mga salita. Mga teenager sila. Iniisip nila sa hashtags, napangiti ako. At ikaw? Kumurap siya? Ano? Naiintindihan mo ba ang impact? Nag-atubili si Raquel, pagkatapos ay ginawa ang bagay kung saan itinitilt niya ang ulo ng bahagya na parang nakikinig sa podcast. Gusto ko lang na okay tayo, Jerry. Ang mga bata, darating sila. Alam mo kung paano si Kyle loud, dumb minsan. Pero ang puso niya ay nasa tamang lugar. Sure. Ngumiti siya, relieved. So, okay tayo. Hahawakan mo ang deposit. Ibinaba ko ang tasa. Siyempre. Inabot niya ang mesa, malumanay na pinisil ang aking kamay. Alam kong maaasahan kita. Halos magandang sandali. Halos. Nang araw na iyon, nakipagkita ako kay Sarah sa back entrance ng community center kung saan siya nagtatrabaho part-time. Naka-janitor polo pa siya, buhok na naka-ponytail, mukha na flushed mula sa pag-scrub ng baseboards. Mukhang pagod pero umaasa. Ibinigay ko sa kanya ang envelope, makapal, mabigat, lined with documentation, confirmation numbers, at prepaid account na nakaset up sa kanyang pangalan. Binuksan niya. Lumaki ang kanyang mga mata. Jerry, ito ay hindi ko. Itinaas ko ang kamay. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman. Gumawa ka lang ng mabuti dito. Nag-pause siya pagkatapos ay sumilip sa note na isinilid ko sa itaas. Dahil dapat may makakaalam kung ano ang hitsura ng effort. Tumingala siya at nakita ko ito. Actual gratitude.
Hindi ang uri na hinuhuli mo gamit ang pera, kundi ang uri na nakuha sa oras, sa katahimikan, sa presensya. Samantala, sa kabilang bayan, nag-post si Kay ng larawan sa Instagram. Caption: "Can't wait to move into Hudson. Big thanks to the man who made it happen. Das your free ride. Ya family first." At ang larawan, siya at si Carlo sa harap ng grill na may hawak ng beer cans na parang nasakop nila ang Everest. Walang mention sa akin. Hindi man lang kasinungalingan. Wala lang. Perfect. Dahil habang busy sila sa pag-stage ng fantasy, finalizing ko ang reality. At ang reality ay pumili na ng side. Ang orientation week ay dapat ang kanilang victory lap. Nag-order si Megan ng bagong bedsheets sa sage green aesthetic at nagmamap na kung aling dingding sa dorm ang magtatampok ng kanyang fairy lights. Nagpack si Kyle ng 3 duffel bags na parang nagde-deploy overseas kasama ang PS5, 2 monitors at pair ng overpriced sneakers na hindi pa niya tinatanggal ang tags para sa unang frap party. Sabi nila, parehong nag-post para sa mga larawan noong umaga. Si Raquel ang kumuha. Caption ni Megan, ang isa sa bigger things. Nag-post si Kyle as with flex at sunglasses emoji. Nag-comment si Carlo, "Proud of you, son. Loved ito ni Raquel. Hindi man lang ako naimbitahan na sumama. At okay lang iyon. May lugar ako napupuntahan noong umaga, nakaupo sa porch, sumisip ng mainit na kape, pinapanood ang mga ibon na pumipitas sa feeder na matagal ko nang balak mag-refill. Kinuha ko na ang araw off. Hindi para sa kanila, para sa akin. Dahil alam ko eksakto kung ano ang darating. Bandang 2:30 p.m., dumating ang unang tremor. Tumawag si Raquel, hinayaan kong mag-voicemail. 3 minuto ang lumipas, may text na dumating. What the hell is going on? Call me now. Ngumiti ako, kumuha ng isa pang sip-sip. Sa 3:04, nag-text si Megan na hindi nag-message sa akin sa loob ng mahigit 2 buwan. Sinasabi nila na hindi bayad ang tuition. Literal akong nasa orientation. Nakakahiya ito. Kinuha ko ang oras sa pag-reply. Nang gawin ko, 3 salita. Usap sa nanay mo. Sa 4:10, dumating ang eruption sa personal. Pumukol si Raquel sa aking pinto na parang repo man na may deadline. Binuksan ko ng kalmado, kape sa kamay, at tumabi. Nagsugod siya papasok, mga mata na malapad, panga na naka-clench. Sinabi nila na hindi kailanman nag-clear ang tuition. Umiyak si Megan sa damn hallway. Hindi man lang makakuha si Cole ng dorm key. Tumango ako. Mahirap na araw. What the hell did you do, Jerry? Ako? Sabi ko, naglalakad papunta sa kusina. Iniisip ko na ako lang ang lalaking nagbayad ng mga bayarin. Kumurap siya. Ang linya na iyon ay tumama na parang sampal. Binuksan ko ang drawer, hinugot ang folded piece of paper at isinilid sa counter. Withdrawal slip mula sa aming joint college fund account. Dated the day after graduation. Full balance gone, tinitigan niya ito na parang isinulat sa dayuhang wika. Hindi ka seryoso, bulong niya. Ginawa ninyong lahat na napakalinaw, sabi ko, sumandal sa counter. Gusto ninyo ang tunay na ama. Ang speeches, ang photos, ang public glory. Kaya hinayaan ko siyang makuha. Pero iba ito. His niya. Ito ang kanilang hinaharap. Hindi mo lang I didn't just do anything. Nagplano ako. Gumalaw ako. Nagdesisyon ako tulad ng lagi kong ginagawa ng tahimik efficiently ang paraan na tinuruan sa akin. Natisod siya pabalik. Phone na sa kamay. Susuhin namin. Will it. Hindi mo. Pinutol ko dahil ang account ay nasa pangalan ko, aking contributions, aking taxes, bawat penny documented, walang illegal, inconvenient lang. Binuksan ang kanyang bibig, pagkatapos isinara. Nanginginig na siya ngayon, pero hindi mula sa galit, mula sa realization. Sa labas, may kotse na huminto. Si Kyle sa passenger seat, si Megan sa behind the wheel. Hindi man lang sila naghintay na huminto ang kotse bago tumalon at nagsugod papunta sa pinto. Si Kyle ang unang dumaan. What the hell, Jerry? Sinasabi nila na wala akong student ID. Dahan-dahan akong lumiko. Parang problema para sa iyong tunay na ama. Ang mga mata ni Megan ay pula. Bakit mo ito gagawin? Ibig sabihin pagkatapos ng iyong little speech,
tungkol sa kung paano ako ang lalaking nagbabayad lang ng mga bayarin? Tiningnan ko sa pagitan nila. Naisip ko na titigil na ako sa pagbabayad. Tinitigan nila ako, stunned, hindi galit. Stunned. Parang may nagsabi sa kanila na hindi na apply ang gravity. Lumubog si Raquel sa gilid ng couch, inilibing ang mukha sa mga kamay. Ano ang dapat naming gawin ngayon? Naglakad ako lampas sa kanya papunta sa pinto at hinawakan itong bukas. Alamin ninyo. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko ang sino man sa kanila, napagtanto ko na hindi nila kailanman kailangan hanggang ngayon. Ang imbitasyon ay dumating sa shared family group chat. Matthew's Family Barbecue Sunday sa Aunt Linda's. Magdala ng sides. Ito ang usual summer gathering. Lawn chairs, paper plates, overcooked burgers, at mga potato salads na lahat ay lasang vaguely like regret. Hindi ko balak pumunta, pero gayunpaman, hindi rin si Raquel. Hanggang ang kanyang narrative ay nagsimulang tumagas sa kanyang mga daliri na parang murang rose. Dumating ako ng maaga, tahimik, nakaupo malapit sa gilid ng bakuran, sumisip ng iced tea, hinahayaan ng humidity na gawin ang bagay nito. Kumaway si Aunt Linda mula sa grill. Glad you made it, Jerry. Hindi kita nakita mula Easter. Nandoon, sabi ko, tumango. Sa 300 p.m., puno ang backyard. Mga bata na tumatakbo sa sprinklers. Si Carlo, sa backwards baseball cap, ay nasa second beer na, nagsisikap masyado na makipag-bond kay Megan at Kyle na parang frat brothers sa halip na ang mga batang ni ghost niya sa karamihan ng kanilang buhay. Dumating si Raquel ng fashionably late at emotionally off-kilter na. Isinuot niya ang bright yellow sundress na dati ay inilalaan para sa church picnics. Mukhang sinusubukan niyang costume ang sarili sa joy. Ginawa niya ang rounds, hugs, kisses, fake laughter, pero nandoon ang mga basag. Nagsimula ito nang casually tanungin ni Uncle Dave si Kyle kung paano ang college life. Nagyelo si Kyle, tiningnan si Raquel. Tumawa si Raquel ng medyo malakas. Nagtatrabaho kami sa ilang administrative hiccups. Pagkatapos ay tinanong ng pinsan ni Megan kung napili na ba niya ang major. Doon nagsimulang magpil ang veneer. Sumigaw si Raquel. Napili na sana namin ang majors kung may hindi nagsabotahe ng lahat ng aming pinlano sa loob ng mga taon. Tahimik ang bakuran. Maging ang grill ay sumitsit na parang nakikinig. Tumingala si Aunt Linda. Raquel. Lumiko siya na nakalock sa akin sa kabila ng bakuran na parang heat-seeking missile. Kinuha niya. Lahat. Ang college fund, biglang empty. Ngayon bawat tinidor at inumin ay nag-pause midair. Sumali si Carlo. Wait, ano ang sinasabi niya? Nagsugod si Raquel sa gitna ng bakuran na parang kumukuha ng stage. Inalis ni Jerry ang bawat cent noong araw pagkatapos ng graduation. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa kanya, pagkatapos ng 15 taon na pagpapalaki sa mga batang iyon na parang sa kanya, hindi ako nagsalita ng isang salita. Itinaas lang ang baso sa acknowledgement. Makapal ang katahimikan, mga mata ay lumiko, mga tao ay nag-shift sa upuan, humuhusga, nagpo-proseso. Nilinis ni Aunt Linda ang lalamunan. Raquel, hindi ba ikaw ang nag-post ng weird graduation clip? Ang kung saan pinasalamatan nila si Carlo. Kumurap si Raquel. Iyon ang idea nila. May iba pang nagbulong. Nakita ko. Medyo parang pumapalakpak ka. Namula ang mukha ni Raquel. Hindi ko sinadya. Hindi ito dapat. Binlinsided niya kami. Sa wakas ay nagsalita ako ng kalmado at even. Walang blindsiding. Tumigil lang ako sa pagbabayad ng mga bayarin tulad ng sinabi sa akin. Si Kyle na red-faced ay sa wakas ay nabasag. Hindi namin sinadya ng ganoon. Biro lang. Graduation stuff. Heat of the moment. Itinaas ko muli ang baso. Sinabi ninyo ang ibig ninyong sabihin. Higit pang katahimikan, pagkatapos ay mga murmur. Binulungan ni Cousin Brittany ang boyfriend. Umiiling si Uncle Dave. Mukhang gusto ni Carlo na lumubog sa lawn. Si Raquel, ngayon visibly shaking, hiss. Pinapahiya mo ako. Sumandal ako sa upuan, ikinrus ang mga binte. Nakaupo lang ako rito, Raquel. Hindi ko itinaas ang boses kahit minsan. Tumingin siya sa paligid.
desperado para sa may sumuporta sa kanya, pero nakahanap lang ng dingding ng avoidance. Ang mga tao ay nag-fiddle sa inumin, biglang sobrang interesado sa kanilang devil eggs. Ang tahimik na husga ay mas malakas kaysa sa anumang shouting match. Tinapos ko ang tsaa, tumayo, tumango ng magalang kay Aunt Linda. Salamat sa imbitasyon, sabi ko. Laging kasiyahan. At sa gayon, umalis ako kay Raquel na nakatayo sa gitna ng backyard, nakakapit sa plastic cup, napapaligiran ng pamilyang iniisip niyang laging nasa kanyang side. Lumalabas na ang loyalty ay hindi sumusunod sa bloodline. Sumusunod ito sa katotohanan. Nagsimula ito bilang simpleng Facebook post. Walang hashtags, walang filters, just granny photo ni Sarah sa kanyang bagong dorm na may hawak na kahon ng books, na may quiet stunned smile na nanggagaling lang sa pagkuha ng isang bagay na hindi mo naisip na magkakaroon. Ang aking anak ay nakakuha ng second chance. Hindi dahil sa swerte. Hindi dahil kailangan ng isang tao, kundi dahil pinili ng isang tao. Salamat, Jerry. Wala kang utang sa kanya. Pero ibinigay mo ang lahat. Si nanay ni Sarah ang nag-post. Gumagamit pa siya ng Samsung mula 2013 at nagtatype ng 2 daliri. Pero ang post na yon, viral ito. Hindi celebrity viral, hindi dancing dog viral, small town viral, daan-daang shares, dosena ng comments mula sa teachers, neighbors, old church friends. Nararapat ito kay Sarah. Iyon ang tunay na fatherhood. Naaalala ko nung dumating si Jerry sa bawat band recital ng mga batang iyon. At ngayon ito, hindi kapani-paniwala. Nakita ito ni Raquel at tinamaan siya. Dumating siya sa aking trabaho kinabukasan, unannounced, red-eyed, makeup half done na parang sumuko sa gitna ng salamin. Ako ay nasa break sa loading bay, sumisip ng gas station coffee nang makita ko ang kanyang kotse na huminto. Wrong way. May lights on? Natisod siya palabas na parang niloko siya ng heels. Jerry, tawag niya na umiiyak na. Please. Kumuha ako ng last sip, ibinaba ang tasa, patuloy na naglakad. Sinundan niya. Jerry, wait. Pwede ba tayong mag-usap? Sandali lang, walang sinabi. Dumaan lang sa kanya na parang estranghero sa sidewalk. Sila rin ang iyong mga anak. Nabulunan siya, nagkamali kami. Hindi namin sinadya, ang salita ay nakabitin sa hangin na parang usok mula sa ruined engine. Hindi ninyo sinadya? Ang mga salita ay hindi nararapat ng sagot. Pumasok ako sa side door, badge clicked ang security panel, at hinayaan ang pinto na isara ng malumanay sa pagitan namin. Sa pamamagitan ng glass, nakita ko siyang lumubog sa pavement, kamay na nanginginig, maskara na dumudugo pababa sa wrinkles na nagsimula niyang sisihin sa bad lighting. Nang gabing iyon, umuwi ako bandang 8. Ang hallway light sa apartment complex ko ay nagfi-flicker muli. Lagi itong nagfi-flicker, parte ng charm, I guess. Kinuha ko ang key, lumabas sa elevator at nandoon siya, si Raquel, nakaluhod sa harap ng aking pinto. Spill ang purse niya, keys, gum wrappers, bote ng CVS brand anti-anxiety pills na umiikot ng mabagal sa tile. Hindi na siya umiiyak ngayon. Umiiyak siya, raw gutural. Jerry, please, bulong niya. Please, tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Aayusin ko. Papaghingiin ko sila ng paumanhin. Huwag mo lang gawin ito. Huwag kang lumayo sa amin. May kapitbahay na sumilip mula sa dulo ng hall. May isa pang nagbukas ng pinto pagkatapos dahan-dahang isinara. Hindi na ito private moment. Ito ay theater. At tapos na ako sa pagiging parte ng kanyang performance. Dumaan ako sa kanya ng maingat para hindi niya isipin na tinutulungan ko siyang tumayo, binuksan ang pinto at nagpos ng sapat para makipagkita sa kanyang mga mata. Hindi galit, indifference. Ang uri na nakuha mo, ang uri na lumaki ka kapag napagtanto mong hindi lahat ng umiiyak sa harap mo ay worth saving. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto. Walang slam, walang final speech, just katahimikan. At ang tunog ng isang tao na sa wakas ay napagtanto na wala silang safety net. Tanging lalaking napagkamalan nila bilang isa. Tahimik ang bank. Malamig. Isa sa mga bagong branches na may soft jazz sa background at carpet na sapat ang kapal para mapatahimik ang bawat regret na pumasok sa pinto.
Nakaupo si Sarah sa tabi ko, mga daliri na nakalock sa kandungan, tapping nervously. Naka-straighten ang buhok, naka-blazer na may tag pa ng discreetly sa sleeve. Marahil thrift store find, marahil cost niya ng 2 lunch shifts. Mr. Matthews, sabi ng teller, ngumingiti ng magalang. Ready na kami. Kailangan lang ng final signature para i-release ang remaining funds. Ipinasa ko ang folder kay Sarah nang walang pag-aalinlangan. Tiningnan niya ako ng minsan na parang naghihintay pa ng catch. Walang trap, sabi ko. Nakuha mo ito. Nag-sign siya. Nanginginig ang mga kamay. Sinilip ng teller sa pagitan namin at ngumiti muli. Lucky girl. Umiiling ako, tumayo. Hindi, someone lang na hindi kailanman nakalimot kung sino ang nandoon. Mas mabigat iyon kaysa sa napagtanto niya. Naglakad kami palabas sa late afternoon sun. Ang init ay nagsisimulang bumaba sa araw, golden lights na nakastretch ng mahaba sa hood ng aking truck. Hinugot niya ako ng mahigpit. Walang salita, just ang breathless, shaking hug na ibinibigay mo lang sa isang tao nang minsan sa buhay. Pumasok siya sa rideshare, papunta sa class, papunta sa campus, papunta sa hinaharap na walang ibinigay sa kanya. Pero isang tinakbo niya nang sa wakas ay binuksan ng isang tao ang damn gate. Nagmaneho ako palabas ng bayan nang mas mabagal kaysa sa dati. Hindi dahil nagsastall, kundi dahil may last turn na kailangan kong gawin. Ang lumang bahay. Hindi gaanong nagbago sa labas. Parehong brick, parehong cracked driveway. Pero may bagong addition ngayon. Malaking white for sale sign na umuugoy ng bahagya sa hangingin. Bukas ang garage door, half-filled ng cardboard boxes. Si Megan ay nagdadrag ng suitcase sa lawn. Si Kay nakalug ng flat screen sa ilalim ng isang braso na parang wounded soldier. Parehong iniiwasan ang eye contact. At si Raquel ay nasa porch, hindi kumakaway, hindi umiiyak, nakaupo lang doon sa plastic lawn chair, ankles crossed, sunglasses on. Kahit na ang araw ay dumudulas sa likod ng mga puno, nakita niya ako. Alam niyang makikita ko sila. Hindi ito trap, hindi performance, ito lang ang wakas. Hindi ako bumagal. Hindi ko ibinaba ang window. Hindi ako nag-flick ng wave o naghagis ng last middle finger out of habit. Nagmaneho lang ako lampas sa bahay kung saan ako gumugol ng 15 taon na gumagawa ng lunches at nag-aayos ng leaks at gumagawa ng homework at nagpapanggap na ang effort ay maaaring punan ng butas na iniwan ng iba. Lampas sa mga taong tumawag sa iba na tunay. Lampas sa ideya na ang pag-ibig na ibinigay ng unconditionally ay palaging bumabalik. Hindi, pero minsan ay pumupunta ito sa mas mabuting lugar. At sa aking rearview mirror, walang worth titingnan. Ang tumama sa akin ng pinakamalakas ay hindi ang betrayal. Ito ay kung gaano kalmado niya ang pagbitaw. Minsan ang deepest power ay nasa katahimikan, sa paglalakad ng hindi kailangan magpaliwanag. Ang mga taong kumukuha sa iyo for granted ay hindi kailanman umaasa na titigil ka sa pagpapakita. Pero kapag ginawa mo, doon nila sa wakas naramdaman ang cost.